Ang ating main character, si Yusuke Yatsuya, ay isang estudyante na walang interest isipin ang kanyang hinaharap. Ang nais lang nitong gawin ay ang maglaro ng video game. Pinipilit siya ng teacher niyang maging aktibo sa eskwelahan, upang magkaroon siya ng mga kaibigan at higit sa lahat, ay plano sa hinaharap. Isang araw, assigned siyang cleaner ng classroom. Nag-uusap ang dalawang babae sa likod niya at nagulat siya na parang pinag-uusapan siya. Kinakausap din si Yusuke, ng kanyang teacher na mag-submit bukas ng assignment niya. Pag-alis ng teacher, ay sinabihan ni Yusuke na iwan na siya sa classroom ng dalawang babae subalit nawala na ito sa likod. Hindi niya siguro napansin na umalis na ang dalawa, at biglang umilo ang paligid niya at dinala siya ng liwanag sa ibang daigdig. Mula sa langit ay nahulog siya. Iba't ibang klase ng monsters ang tumambad sa harapan niya. Lumangoy agad si Yusuke palayo, dahil lumalapit ang ibang monster sa kanya. Biglang lumabas ang dalawang kaklase niyang, si Iyo at si Kusui at tinawag siya. Habang nag-uusap sila ay, lumabas sa likod niya ang lalaking hati ang ulo. Siya ang Game Master. Ayon sa Game Master, meron silang kailangang tapusin na quest mula sa Chief Village. Ito ay may 14 na araw na time limit. Hindi nakikinig si Yusuke kaya sinipa siya ni Iyo at hindi ito naramdaman ni Yusuke. Dagdag ng Game Master, meron pang natitirang 8 quest, at kada makatapos sila ng quest, ay magkakaroon sila ng isa pang kakampi hanggang maging 10 sila, na requirement para sa huling quest. Sinabi na din ng Game Master ang mga job class ni na Iyo, bilang Wizard ng Hangin at Kusui bilang Sword Warrior. Inikat naman ng Game Master ang ruleta para sa class ni Yusuke. Gusto ng dalawang maging warrior si Yusuke, subalit farmer ang naging job class niya. Nagpaalam na muna ang Game Master at nagpakita naman ng pagka-disappoint sina Iyo at Kusui sa farmer job ni Yosuke. Nagkwento si Iyo kung paano sila napunta sa mundong ito. Si Iyo ang unang napunta sa kabilang mundo. Pagkatapos niyang makumplito ang unang mission, ay inutusan siya ng Game Master na makipagkaibigan kay Kusui. Pagbalik ni Iyo sa kabilang mundo, ay nandoon na din si Kusui. At sumunod naman si Yusuke, ang dinala sa mundong ito. Tinuruan ni na Iyo si Yosuke kung paano gamitin ang inventory management. At nagulat si Yusuke nang makuha niya ang item sa inventory niya. Gusto naman ni Yusuke na matapos na ang quest para makauwi, ngunit naisip niya na bakit siya uuwi sa lugar na ayaw niya. Maya-maya ay lumabas na ang mga kalaban na goblins. Umatake si Yusuke subalit nasira agad ang weapon niya. Si Iyo naman ay mababa pa ang level, kaya sobrang hina ng magic niya. Samantala, si Kusui naman ay takot sa kalaban. Napalo si Yusuke sa ulo at namatay. Nakita niya ang katawan niya, subalit bigla din siyang nabuhay. Nabubuhay pala sila kada 30 second. Humingi ng assist si Yusuke, kaya pinuwing ni Iyo ang kalaban at tinalo ni Yusuke. Pagkatapos ng laban, ay pinaliwanag ni Iyo, na mamamatay sila ng totoo. Pag nasawi lahat ng member ng party nila ng sabay-sabay. Kinagabihan ay nag-uusap silang tatlo, na itanong ni Yusuke, kung ano ang premyo pag natapos ang quest. At isa sa premyo ay maari sagutin ng Game Master ang kahit anong isang tanong nila. Napag-alaman din ni Yusuke na, sa mga unang tanong ni na Iyo at Kusui, ay sinabi ng Game Master, na kaya napunta si Iyo sa mundong ito ay dahil, may kakilala siyang ni-request na dalhin siya doon. At ang Game Master naman ay nilalang na galing sa hinaharap. At natulog na sila habang si Yusuke naman ang magbabantay sa dalawa. Maya-maya, ay makikitang nakipaglaban si Yusuke sa mga goblins, nang madinig nito ang sigaw ni Iyo. Paglapit ni Yusuke, ay kinain na ng apoy ang camp nila. Si Kusui naman ay naputol na ang ibang parte ng katawan. Biglang lumabas ang napakalaking kalaban, at hawak nito si Iyo. Kinagat nito si Iyo at bago matalo ay sinabihang tumakas sila, dahil hindi pa nila kayang talunin ang kalaban na ito. Kinabukasan, ay hindi pa din na nabubuo ang kamay ni Kusui, marahil ito ay nakain ng monster kagabi ayon kay Kusui, kaya binalak na muna nilang tapusin ang quest nang wala si Iyo, para makauwi pa din sila. Sinimulan nila sa village. Pagdating sa village, ay natuwa ang mga tao at tinawag silang mga heroes. Dumiretso sila sa village chief, subalit ang isang quest nito, ay tapusin ang malaking troll at ito ay yung nakita nilang malakas na kalaban kagabi. Dahil hindi pa nila kayang talunin ang monster, naisip ni Yusuke na magpa-level up muna mag-isa.
Naisip din ni Yusuke, na kahit maganda ang job na warrior ni Kasui, ay walang kwenta itong member at sana si Iyo na lang ang nakasama niya. Habang papaalis ng village, ay nakangiti ito at iniisip na mas masarap sa mundong ito, kesa sa walang kwentang mundo nila. Habang nasa sapa, ay sinabi ni Iyo, na nadinig nilang hindi pa pinapasa ni Yusuke ang future plan form niya. Tinanong naman ni Yusuke ang dalawa ng plano nila sa buhay. Sina Iyo at Kusui ay gustong pumasok sa High School of Science and Technology. At dagdag pa ni Kasui ay gusto niyang kumuha ng college course na may kinalaman sa pharmaceutical. Si Yusuke ay wala pa ding idea kung anong gusto niya sa future. Sa kasalukuyan, si Yusuke ay naghahanap ng mga monster para mag-level up. Nakakita siya ng log point. Hinawakan niya ito at nakita ang nakaraan ni Iyo at Kasui. Gusto ng dalawang magkaroon ng lalaking kakampi, napili ni Iyo ay si Yatsuya. Subalit dalawa lang ang Yatsuya sa school, siya, o yung isang atletang ka-schoolmate nila. Bago madinig kung sino sa kanila, ay nabahin si Yusuke at di nadinig. Sinabi na lang nitong malalaman niya din kung sino yun. Nakatingin si Yusuke sa village at may naalala siyang lugar, subalit napasimangot ito bigla. Naalala niya ang kabataan niya, at tuwing naiisip niya ito ay nagagalit siya. Kaya nung lumabas ang mga goblin, ay ibinuhas niya ang galit niya sa mga ito. Pagkatapos ng laban ay pinakitang level 9 na siya. At isa na lang na goblin, ay magle-level up na siya. Iniisip niya na sana magkaroon siya ng bagong job class pag nag-level up ulit siya. Lumabas sa screen niya na namatay si Kusui at tinignan niya ang village. Puno na ito ng apoy. Dali-dali siyang pumunta sa village dahil baka mag-quest failed sila. Hindi naman nabubuhay pa si Kasui kaya maaaring nakain ito ng troll. Kaya nagmamadali niyang hinanap ang mga tao at nakakita siya ng log point. Hinawakan niya ito at nakitang si Kasui na kagaya niya ay nagpapalakas din. Ayon kay Kasui, sa mundo nila ay may malubha siyang sakit, kaya hindi siya nakakabuhat ng kahit ano. Kaya sa mundong ito, ay magpapalakas siya para hindi maging pabigat sa dalawa niyang kasama. Ipagtatanggol din ni Kasui ang mga tao dito, kaya nung umatake ay niligtas niya ang isang bata at siya naman ang nahuli ng troll. Na-realize naman ni Yusuke kung gaano siyang naging makasarili sa buhay niya nang mapanood si Kasui. At bago makain si Kasui ng troll, ay tinawag nito ang pangalan ni Yusuke para humingi ng tulong. Lumabas ang malaking troll sa likod niya at tinamaan si Yusuke ng atake nito. Naalala ni Yusuke ang kabataan niya, at kung paano niya pinagtanggol ang mga kaibigan niya noon. Kaya ganun din ang gagawin niya ngayon. Ang ipagtanggol ang mga kasama niya sa mundong ito. Hinahabol si Yusuke ng malaking troll, at nang makakita siya ng isang goblin, ay inatake niya agad ito. Upang mag-level up. Pag-abot niya ng level 10, ay tumigil ang paligid niya, at lumabas ang Game Master. Pinapili ulit siya ng additional job niya. Humiling si Yusuke ng job class na gumagamit ng kahit anong bladed weapon, subalit chef ang nakuha niya. Na-disappoint siya subalit okay lang din dahil makakagamit na siya ng kutsilyo. Nagpaalam naman ang Game Master. At biglang nakita niya ang loob ng katawan ng kalaban, marahil ito ay isang skill ng chef. Agad niyang inatake sa tiyan ng troll, at lumabas sa tiyan niya ang katawan ng dalawa. Kaya muling nabuhay sina Iyo at Kasui. Nanghina na ang katawan ng troll, kaya sinamantala nila ang pagkakataong ito. Subalit, may lakas pa din ang troll at isa-isa silang tinalo nito. Ito ay dahil wala silang malakas na atake, nasisira sa depensa ng troll. Nakita ni Yusuke ang sugat ng troll sa may tiyan nito at mukhang may naisip itong idea. Inutusan niya si Iyo na siya ang tumapos, at susugod naman siya sa loob ng tiyan at doon gagawa ng pinsala sa troll. Tumakbo si Yusuke at pumasok sa loob ng katawan ng troll. Sinaksak niya ang loob ng troll at tumalon naman si Iyo sa batok ng troll at ginamitan ng wind magic. Sumabog ito mula sa loob at bumagsak. Natalo na ang troll, at biglang lumabas ang Game Master sa likod ni Yusuke at binati sila sa pagkapanalo. Tumaas naman ang mga rankang nila sa kanya-kanyang job class nila. At nanalo si Yusuke ng isang tanong sa Game Master. Naisip ni Yusuke, nakakilala ni Iyo ang nagpapunta sa kanya sa mundong ito, at mula sa future ang Game Master.
Hindi kaya galing sa future ang nagpapadala sa kanila, sa mundong ito. Kaya tinanong ni Yusuke, kung anong nag-aantay sa kanila pag natapos nila lahat ng quests. Para masagot, pinakita ng Game Master ang hinaharap. Ito ay ang city nila na sira-sira na. Pinakita sila, bilang iba't ibang klase ng mandirigma, at may lumabas na malaking dragon sa taas nila. Subalit bigla silang nagising at bumalik na sila sa tunay na mundo. Hindi na muna inisip ito ni Iyo dahil bumalik din sila kung anong oras sila napunta sa ibang mundo. At mga isang linggo pa bago ang susunod na punta nila sa kabilang daigdig. Kaya mag-iinsayo muna si Iyo, para sa darating na sport tournament. Si Yusuke naman ay hinahatid si Kasui pauwi sa kanila. Naisip ni Yusuke, na maari silang mamatay kung hindi nila matapos ang natitira pang 7 quest. Binasag naman ni Kasui ang malalim na iniisip ni Yusuke, upang magpasalamat sa ginawa niya sa kabilang daigdig. At dahil first time niyang maglakad ng may kasamang babae, ay nakakapagsalita siya ng mga bagay na dapat ay sikreto niya lang. Subalit, naisip ni Yusuke, na kung papabayaan niya na lang ang quest, kakayanin niya kayang masira ang city na kinaiinisan niya ng sobra.